Mga ate at kuya, baka magalit si Mima, naging content ko siya. Sisi, baka maimbiyerna ka ha. Iko-content mo rin ba ako, sales? Okay. Meron akong pa-blind item sa inyo. I think kung nalaman to ni Pebbles, lalo na rin siyang na-imbierna. Okay? I don't know kung bakit na-imbierna si Pebbles sa eksena ng KOJC, right? Parang yun yung sinasabi niya eh. And even yung yung pin na yung abutan, nakala mo ang inabot ay sachet ng pulburon or whatever, pero pin daw yun. Tinatawag nga ni Pebbles na tanga daw yung mga nag-share. Bakit ganun yung manner of, di ba? Giving it to the president na parang epektos ang pagkakaabot. Yun ang tanong namin. Tsaka yung mga pag-aabot ng kung ano-ano mang memorabilia sa presidente, hindi yan dapat ginagawa ng hindi dumadaan sa PSG. Malay nyo, ang iabot dun, bomba. Right? Ay ka-close naman daw nila yun, pero dinideny nila. Sabi nga ni Miss Cathy B, nag-deny nila yan kasi hindi na nila alam ang sasabihin. Kakilala naman ni Kuting yung ang negosyo Tupas ba yung apelyedo? Yung nag-abot nga na yun, pin daw yun eh. Pin, whatever. Kung nasa ilalim nun, may pulbos. Malay natin. Ba't ganun ang pagkakaabot? Galit na galit si Pebbles. Mga syunga daw yung nag-share ng ganon. Okay. So, hold on a second. May isi-share ako sa inyong chika na magpapadagdag sa aborido ni Miss Pebbles kaya siya nag-quit. May isang tao, naku, talagang, isang tao ba? Hindi naman. Siguro sa grupo nila. May nagbigay sa kanila ng 400,000. Ayos! Mga ano dyan, naghihinalan ako ibabaligtad, makinig kayo. Binigyan sila ng 400K sa kanilang event. Para sa pagkain. Anyway, thank you po muna sa nag-send ng 203 pesos pang coffee. Salamatan ko muna to ha, baka makalimutan ko. From RB, Ate Ray, thank you so much po sa pinadala mo sa akin GCash. Mima, ano ba to? Nabubuhay na ako sa tulong ng mga viewers. Kailangan ko pa bang 15K? Pwede bang laki-lakihan? Andiyan ka ba ba, sales? So, nagbigay ng $166,000. Saan ka pa? Thank you so much po. Alright. Kasi kung sa YouTube, may kalta si YouTube. Pero syempre, di ba? Malaking bagay rin po yan. Para kaming mga vloggers ay may makain kasi nagugutom na kami. Sabi ni Mima. May grupong binigyan ng 400K for food allowance para sa kanilang event. Pagdating doon ng nagbigay ng 400,000 pesos, walang pagkain. Kayo na mag-isip kung anong event ito. Umulit pa ng bigay ang taong ito ng another 400,000. Hindi na nadala sa unang bigay. Sabi ng puting, sino nga to? Puting dolphin. Huwag kayong ano dyan. Umulit pa ng bigay ng 400K. I don't know, maybe for food and water. Sa isang event, pagdating na naman doon, wala na namang pagkaon. Sa mga naglalaro sa ganung amount, so almost 900,000 yan. Hindi kasi may mga putal-putal, right? 400,000 plus. Dalawang ulit pa ng bigay. Tapos wala namang ganun. Anong nangyari? Walang pagkain. Hindi ganun karami ang tao. Saan napunta ang pera? Allegedly pa, isa sa mga, sabihin na natin siguro mataas to sa kanilang grupo, nangungupahan ng bahay. Hindi ko kasi alam yung geography ng probinsya nila. Pero katabi ba? Katabi ito ng Manila. Pili kayo sa Cavite, Laguna, Rizal, ano pa ba? Pampanga, Bulacan,
Basta yung nakapaikot sa NCR na mga probinsya, pumili kayo dyan. Isa dyan. Hindi ko alam yung map or geography, pero nangupahan, Ate Elmira, thank you for the 5 quid. Nangupahan ito ng bahay. And siguro ginagastos, kasama sa expenses ng grupo nila. Pero taga-kabilang bayan lang siya. Malapit lang siya. Pero nung nagsimula yung kanilang ganap-ganap, nag-rent ito ng bahay para accessible daw sa mga lakad, ganyan, meetings and whatnot. Ay, hindi naman ganun kalayo yung kanyang bayan. Ano bang pwedeng example nito? Kunwari kung nasa Maynila kayo, kunwari siya ay taga Pasig. Tapos marami kasing event sa Ortigas. Mga ganun, ano. Eh, siya naman ay taga Guadalupe. Guadalupe. Makati na ba yan? Or maybe taga Tagig. Mga ganun. Umupa pa. So, dagdag gastusin. Maraming nangyayari sa grupo nilang kababalaghan. Ayun na nga, parang ang nangyayari kasi, ayaw nila talagang tapusin na ang laban, pinatatagal nila. Bakit nila pinatatagal? Ang ingay ng mga to, mga tetkuya. Bangang. Ganun sila, mga tetkuya. Kukuyugin ako ng mga to. No wonder si Miss Pebbles nag-quit. Kayo mismo ang gulo-gulo nyo eh. No? Ewan ko kung nalaman to ni Pebbles. Lalaki ito. Kilala yata ni Dexter. Or hindi. I don't know. Oh, ganon. So, lalaki nga. Magulo yung grupo nila. Hindi natin alam kung ano ang kanilang intensyon. Ang hinala, kumpas ito ni Pinya. Tawagin na lang natin siyang Pinya kasi marami siyang mata eh. Ibang prutas siya noon, pero dahil sa dami ng mata niya, tawagin na lang natin siyang si Pinya. Thank you so much, Ate Riza, for the 59 Norwegian krona from Norway. Hello, Kingdom of Norway. Thank you so much. Comment nyo nga kung sino yung yung Pinya. Hoy, mga Mawinyans, maging active kayo sa pag-comments para bakit ko daw hindi pangalanan directly? Gusto nyo ako makasuhan ng libel. Ikakasuhan na nga kaming mga vloggers. Didiscuss ko yung balak nilang pagsampa ng kaso sa mga vloggers at kung ano yung malalim na reason. Okay? Maraming reasons kung bakit sasampahan nila ng kaso ang mga vloggers. Okay? Pipilayan nila ang mga vloggers. After spoke sa Roque, susunod na kami. 'Di ba? Biro nyo yan. Pastor Kiboloy na ganyan nila. Paano pa kami? Mga pipitsugin kami, Kadali kaming bangbangin or gurgurin or i-bribe ng pera. Yun, may nag-offer 15K daw at baka gutom na raw ako. Sarcastic that woman is. Kaibigan ko yun dati. Okay. So, where was I? Ayun na nga, ang gulo-gulo ng grupo nila, pinoprolong pa nila ang ganap. Ano ang end goal nila? Yun ang tanong ko eh. Anong gusto nilang marating? Ano ang end game nila? Sigaw na lang ng sigaw ng bangag-bangag, whatever? Ay, daw, di ba? Laruin daw ng maayos, no? Sundin daw ang libro ni Anis. Ni Sun Tzu. The Art of War. Kala mo naman, hindi ko alam yung libro. Ay, teacher ako. Ano ba? Okay. So, bibigyan ko kayo ng clue, don't worry. Okay, clue. Sige, para hindi na kayo mahirapan. Hindi siya yung nagbulsa nung halos 1 milyon. Pero grupo nila. Sige, kuyugin niyo ako. For sure, nag-aabang kayo sa pagbuka ng bibig ko.
O, akala ko ba mumunting vlogger lang ako, ba't kayo apektado? Tapos tumahimik ako ng ilang araw, akala nyo babaliktad na rin akong katulad ni Pebbles. Diba? At bakit ako batikos ng batikos? Ay pare-pareho. Yun nga. Kaya ko binubulgar ito. I want you to straighten up. I want you to, 'di ba? Ayusin niyo yung ginagawa ninyo. Wag kayo sa mga vested interests niyo 'yan. Neng Nelson, thank you so much po. Ayusin niyo. Kayo ba ay mata ni Pinya? Utos ba to ni Pinya? Galamay ba kayo ni Pinya? Sino si Pinya? Hoy! Wala pa ako nakikitang tamang sagot. Sino si Pinya? Si Pinya ay babae. Ano ba ako, Kuya Orlando? Huwag kang ganyan. Ibang prutas ito, pero naging pinya sa dami niyang mata. Okay? Kaya siguro nagkakagulo yung grupong ito, kagagawan to ni Pinya. Binubulabog niya, or maybe hinaharang din niya, at baka siya yung nasusunod. Huwag kayong dumiretso sa sa ultimate na goal. Okay, sige. Yumaw-yaw lang kayo ng yumaw-yaw, okay lang. Pero huwag kayo dun sa ultimate goal. Ganon. Tapos, syempre, yung may mga vested interests, siguro yung mga tatakbo, right? Or may mga gustong tumakbo. Eh, kaya ganyan lang ang gusto nila, yumaw-yaw lang ng yumaw-yaw para lagi silang napapanood. Right? I don't know. Sino lang baga naman ako, di ba, Ate Dolora Kessler? So, itong grupo nila yung nagbulsa ng 800K pero walang nakita yung nag-finance. Sana napunta yun. Akala ko ba pang pagkain. Kung meron man, baka kakaunti. Pero ang laki ng binigay, no? Yung tao na imbes tumira na lang sa bahay nila, nangupahan pa sa kabilang bayan, at siguro, isasama nila yun sa expenses. Masyadong maarte. Lalaki yan. Kamukha ni Ma'am Shikols. Hoy! Ikaw ha? Hoy, lalaki. Ewan ko kung lalaki ka talaga. Kamukha mo si Ma'am Shikols. Bigla ako nag-iisip, baka Junakis ka ni Ma'am Shikols sa ilalim ng puno. Kamukha mo talaga. One time nga, nung lumakad tayo, ang sabi pa nung kasama natin, kamukha mo yung Junakis ni Ma'am Shikols eh. May resemblance kayo ng Junakis ni Ma'am Shikols. May resemblance din kayo ni Ma'am Shi. So, sino ka? Baka anak ka sa ilalim ng puno, malay ko. Also, nakita ko yung picture nyo, ninyong dalawa, ni Pinya. Parang gusto ko ipakita sa inyo. May nag-send kasi sa akin ng picture nila ni Pinya. Okay? Na-save ko ba? Scroll some more. Dali. May nag-send sa akin kaya hindi ko makaka-deny. Hindi naman to AI. Hold on. Okay, got it. Hold on. Parang gusto ko ipakita sa inyo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipagkita kay Pinya? Ay, ang binabatikos nyo, ang kapatid ni Pinya. May something ka, ha? So, dito pala nag-iinala na ako, pakawala ka ni Pinya. Isa ka sa pakawala. Ang taray-taray mo, parang alam nyo pa pagkailit yung ugali nito. May pagkailit siya. Ay! Describe ko na lang. Ay! Screenshot ko. Nakaputi siya ng damit. Si Pinya ay naka-leather jacket na pula. Screenshot. Hoy, ang braso mo parang braso ni Ma'am Shi. Sinasabi ko sa iyo, ha? Ang braso mo ay parang braso ni Ma'am Shi. Pati tiyan mo medyo nagmamam Shi ah. I'm gonna show you the picture.
Bakit ka nakipagkita kay Pinya? Ano ang ganap nyo? Eh, binabatikos mo ang kapatid. Oh, mga tet kuya. Mabilis lang. Bush! Yung nakita yung braso, kamukha yan ni Ma'am Shi. Yung nakaputi. Magkahawig sila. Baka hindi naman siya Junakis. Tamang hinala lang tayo. Si Pinya ay nakadamit ng leather na parang red jacket. Bumabatikos kayo. Tapos kasama mo to? Well, nagtataka lang naman ako. Malay ko, fan ka niya. Fan mo siya. Ano ba? Fan ka niya. Oh, nakita daw na Ate Rosa. Talaga ba? Ang braso niya parang braso ni Ma'am She Coles. Pati yung chan. Weird, no? Kaya ang gulo-gulo ng grupo nila. Huwag kang magalit sa akin. Hindi ko nire-reveal ang identity mo. Why am I saying this? Why am I vlogging about this? It's because I want you to straight up. Pero paano kaya sila magsa-straight up, mga ate at kuya? Right? Eh kung may napapala sila at babaliktad kaya sila, baka mapanganib ang buhay nila eh. Kaya din hindi niyo ako masisi kung minsan nag-iisip ako na gusto ko na ring mag-quit. Mismong grupo na sumusuporta kay Tatay Digong na pretending to be Duterte's supporters at bumabatikos sa Vanguard o sa nagpupulburo na yan, mismong sila hindi mo mapagkatiwalaan. No wonder Miss Pebbles quitted. Is there such a thing? Kaya nag-quit si Pebbles. Magulo ang mga grupo. Ayusin nyo. Well, hindi niyo ako papakinggan. Sino lang baga naman ako? Kahit yumawyo ako nung yumawyo dito na, magkaisa muna tayo. Huwag na muna tayo magbangayan. Diba? O, dead man na. Iisa ang kalaban. Di kayo nakikinig eh. Mga ate at kuya ko nagsasabi sa inyo na uumay ako magsabi ng ganyan. At dahil nga bata pa ako, 16 years old lang ako. Okay, walang nakikinig sa akin. Samantalang ang sabi ng psychic sa akin, they have to listen to you, Princess Maui. Kilala ng mga Mawinians yan. Kailangan nilang makinig sa'yo. At kapag hindi sila nakinig, baka ako'y mag-quit. Pero hindi ako babaligtad. At pupunta sa kabilang parlor, magpapalit na lang ako ng content. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.